So, ito na yung ginawa kong data grid view na connected do sa database. So, start. Then, maximize. So, ito, new. Then, ascending saka descending. Then, ascending. And descending. So, citizen ID ito ating ginamit for descending saka ascending. Then, new. Lalabas yung form. So, kaya ito ay COO 59. Then, name. So, yan. Then, sa natin yung pangalan na yan. Christian. So, ayan. So, explain ko na po yung code ko. So, una-una, gumawa tayo ng ating database. So, ito pangalan natin database, BGEDB, na may table na feedback PBL na gamitin ko sa sa aking system. So, ayan, populated na po ang kanyang table. Then, ito kanyang structure. ID, tapos citizen ID, citizen name, address, gender, feedback category, feedback, saka date. So, ayan. Then, after that, nagawa mo tayo ng ating class for database connection. Then, gumawa tayo ng method for connection. String connection. Then, nag-initialize na tayo ng variable na connect for connection. Yan. So, ito, server. Kung anong server ating gamit is localhost. Then, ating username is root na ginagamit natin sa, sa pag-login. Kung ano nga ba, kung password is null. Kasi di mo tayo naglalagay ng password. Tapos yung database, so ito yung pangalan ng ating database which is BGEDB. Then return lang yung value ng connect sa sa connection. Then after that ay nag-add tayo ng ating assembly reference. Ito yun yung dito. MySQL data na gagamitin natin sa pag-connect sa ating database. Then, call out na natin yung kanyang library. MySQL data.mysql client. So, need natin yan para ma-access natin itong MySQL connection, command, and data reader. Which is mahalaga sa ating sa paggawa ng ating Then, nag-initialize na tayo ng ating variable na con for connection, then cmd for command, and dr for data reader. So, yung connection na yan, ito na yung po-connect sa ating database. Then, yung command, ito yung command na gagamitin natin. Yung cmd. Then, data reader, siya yung mag-i-read ng data ng ating nasa table. Then, nag-initialize nag-instance tayo ng, DB connection, kasi nasa labas siya ng class. And, pangalan kanyang object ay dbcon. So, ayan, con, new MySQL connection, and dbcon connection. Kinulat na natin yung method na ito.
na siya na mismo ang naaangkon na mismo ang aako ng string na to. So, kapag mag-open tayo ng connection, gagamitin natin itong variable na to. Object. So, yan. Hindi pa mahalaga yan. Naman lang. So, yan. Sa load record, ito yung gagamitin natin ito sa form load. Yung pagka-load pala ng isang form, ilalagay natin ito, call out na natin ito. Para ibig sabihin, pagka-run pala ng isang form, nandun na yung mga values na labas na. Yan. Data grid view, rows.clear. Ibig sabihin, clear yung recent, then yung updated ilalabas. Ibig sabihin, yung recent mo ay isang row lang. Then yung updated is 5 rows. O di ibig sabihin, yung 5 rows na yung lalabas sa pagka-load ng isang form. Then, connection open. Open natin connection. Ibig sabihin, ino-open natin yung connection natin sa database. Then, this CMD is, sabi ko nga, command. Yan, select citizen name, address, gender, feedback category, feedback date from feedback TBL. Ibig sabihin, select natin yung mga parang show lang yung mga itong ID, yan lahat yan. Then connection. Yan. ER and CMD execute reader. Yan, dito review that rows that add. Dito review rows that count plus 1. Ibig sabihin, kaya nag plus 1 tayo ay dahil para sa ID. Naglaan tayo ng column para sa ID. Ibig sabihin, index 1, ibig sabihin 0, 1, edi dito na mag-i-start. So, dito maglalagay yung pang number 1 na index. So, itong citizen ID, ay dun malagay sa column na citizen ID. So, yan. And after that, close lang yung ating data reader, tapos close lang rin yung ating connection. TXT address sa gumawa tayo ng method for clearing fields. Yan TXT address that clear, ibig sabihin i-clear lang natin yung mga laman nung nasa text box. Yan dtp.value date time now, ibig sabihin yung ngayong time doon siya and feedback combo box feedback category, select index equals -1, ibig sabihin yung mga so index -1 doon yun, ibig sabihin blanco yun, mablanko yung mga combo box na yun. Ayan, for submit, button submit. So, if yung mga column na yun is, if yung mga text box na yun ay empty, so, yan, yung message box tayo for that. Then, after that, open na natin connection. Then, tayo ng variable na date para doon sa format ng ating date kasi yan, year, month, saka day. So, command
Yan, insert into feedback TBL. Yan. So, itong values itong gagawin natin ito para gaano tayo ng mga values. Yan, citizen ID. So, txtseed.text. So, ito na yon, current value niya na. No, citizen ID. Ganyan tanda sa command. Then after that, and connection close. Then load record. So, update lang natin yung, yung current value ng nasa ating, nasa ating database. Current data. Then, clear natin yung mga fields na nasa text, mga text na nasa text box. So, ito ay button click. Ito ay para sa pag-clear ng mga text sa text box. So, button yan. Ginawa ko dyan. Private void button update click. So, ito ay para sa update button. Then, yan, open lang natin. String date, yon, format ng date. Then, update feedback set. Update feedback TBL. Then, set citizen name, yan. Date, where citizen ID and for citizen ID. Ibig sabihin, ginamit itong citizen ID para for specific, to be specified. Halimbawa, may kaparas, hindi pwedeng, hindi tayo pwede sa name kasi possible na mayroong duplication na pangalan. So, kaya kinamit itong citizen ID, unique siya, hindi siya pwedeng gayahin na iba. Yun, parang to make it specific. Then after that, connection close, then load record, then clear. Clear lang yung field. Then for button delete. Yan, connection open, string date, hindi natanog. Yan, CMD, new MySQL command. Delete from CVL where citizen ID. Yan. Yun lang, kaya citizen ID para unique, to make it specific. Kung alin nga ba yung delete. Then after that, connection close, load record, tapos clear. Then, ito ang txt text search. Yung nagawa tayo ng command, select citizen ID, citizen name, address, gender, feedback, date from feedback table or citizen ID like a search or citizen name like a search or address like a search or gender like a search, etc. So, ito, yung a search na yan, isa yung txt search.text. Ibig sabihin yung why ay in-enter ko ay Jumer, in-enter ko is citizen name yon. So ano yung mas malapit na doon sa inputted text kong yon, lalabas yung mas malapit doon sa citizen name. Pare J ay dilalabas na yung mga J na mga nag-insert sa J. Then yan, sort feedback.
Nagawa tayo ng method for short feedback. Select citizen ID. Yan, date from feedback PBL. Order by citizen ID. Ibig sabihin, citizen ID yung ating ginamit. So, ayan. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng button ng for us ascending. So, yung sinupulayan natin ng value yung ito, which is as ascending. Then, yung order na yan, which is may value na ng as, pupunta dito. So, ibig sabihin, order by citizen ID ascending. And ganito rin yung sa descending. So, hindi na mahalaga yan. So, paano ka ba ginawa itong pag-show at pag-hide ng feedback form? So, ganito ang ginawa ko dyan. So, private void open form, click 1. So, ang pangalan ng form na pinifill upan ko ay fill a panel that visible equals true. Ibig sabihin, magtuturo yung visible na siya. Ako pinindot ko yun. Then yung for yung button delete saka update ay magpo-false. Ibig sabihin, yun na yun is para sa pag-input. Pag-input for clear tapos submit. Ay, may pala. May ano pa dito. Ito. Ayan, yung pag kinilik natin yung pinakancel, then yung mga value na nanood sa may cell is mag-i-return doon sa mga text box. Kuwari itong bigas, cell 1, index 1. So, yung index 1 na yon na index 1 column na yon is i-return doon sa i-return doon sa txt cid txt cid text box. Mag-i-return yun sa mga text box. Parang ganito siya. So, ayan. Pag pinot natin new, yan, new. So, yung update sa delete is hindi siya visible. Ginawa ko siyang false. So, ayan. Ano yung kanina? Ito, self-click. Pag click natin yun, ayun. Mag-i-return yung mga value dito. Value na sa column. So, ito yung kanina, kaya siya 1. Ito yung 0, index 0. Tapos, ano yung index 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung cell index 1 na yun, ito yan. So, yun. Then, after that, pag pinili natin itong cell na to, ayan, mapansin nyo, naka-false yung submit sa clear. Tapos, naka-visible naman yung update saka naka-visible naman yung update saka delete. Ayan, ito na yung ascending na button, tapos descending. So, ayan.